Okay, next situation. Given the following. Pre-stress force is equal to 600 kilonewtons. Superimposed dead load is 16 kilonewton per meter. Unit weight of concrete is 24 kilonewton per cubic meter. The area is 2.3 times 10 to the 6 millimeters squared. Moment of inertia is 50 times 10 to the 8 millimeter to the fourth. And then the location of tendons at the support is 80 millimeters above the neutral axis. At the midspan, it is located 280 millimeters below the neutral axis. So, ibig sabihin, ano siya, tapering yung tendon natin. So, yung nagbabago siya, ibig sabihin, hindi siya constantly placed, no? And then, given naman yung Y na 175 mm, and then yung H ay 520 mm. And then the simple span is 10 meters. So simple span lang din siya or simply supported beam lang siya. Okay, tapos ito yung cross-section niya daw. So actually yung cross-section, kapag binigay na kasi mga properties na area, moment of inertia, wag na kayong ma-intimidate dun sa itsura ng cross-section. Okay? So binigay na eh. Kaya wala na tayong kailangan gawin na Varignon's theorem o di kaya parallel axis theorem or transfer formula para makuha yung I. Kasi binigay na. Okay? So, anyway, ano ba tanong? Number one, determine the initial stress at the bottom of the beam at the supports, considering pre-stress force only. So, at the support, ito na lang gawin kong drawing, no? Kunwari, ito yung drawing ng at the support. Ito yung cross-section at the support. Okay? So, nasaan daw yung tendon? Bali, nandito sa ibabaw. Ayan, it is actually 80 mm. No, bali yun yung eccentricity natin, no? At the support. Okay? So, ibig sabihin, at the support, kapag tumingin tayo ngayon sa side view ng beam, so parang ganito siya. Ayan. Ito yung neutral axis. Okay? Tapos ito yung tendon. So, gawin ko lang straight ha, for simplicity. Total, ano lang naman to, sa dulo na naman to. So, yung tendon na yan will have a pre-stressing force of Pi. Di ba? Pero ika-counteract yan ito at saka nito. Okay? Sa case na to guys, wala siyang binanggit na losses, no? Kaya we don't need to worry about subtracting certain percentage away from the initial pre-stressing force. So we will just use as is yung pre-stressing force, no? So ang tanong sa atin, ano daw yung initial stress at the bottom naman? So at the bottom, bali dito. Okay? At the end of the beam. Alright, so ano yung moment na to? Due to the pre-stressing force, that is the pre-stressing force times yung eccentricity. Sa case na to, ito yung eccentricity natin. Okay? So, I think that's it, no? And then, yung distance natin papunta sa bottom, ito yung bottom, di ba? Yung distance natin papunta dyan, bali ito. Okay, that is just 520 minus 175. Okay? So, we will need to apply that later. So, ngayon, to calculate for number one, the stress at the bottom, at the end of the beam, that is gonna give us, again, assume natin na convention ay positive yung tension and negative yung compression. Wala namang mali kung babaliktarin mo yung convention mo. Okay lang 'yan. Basta maging consistent ka lang. Basta pag sinabi mo na negative, compression na 'yon. Kung 'yun yung assumption mo. Kung gusto mo naman baliktad, okay lang. Gagawin mong positive yung compression tapos negative yung tension. Basta again, maging consistent ka lang doon sa pagsusulat ng equation. Okay? So uh, stress at the bottom caused by Pi is compression, no? Compression. So negative Pi over area. Okay? And then yung stress produced by MP at the bottom is actually tension, no? Tension. So plus MP over, so actually hindi na siya M over S, so MC over I na. C sa bottom.
over I. Ayan. Okay? So, isulat natin yung mga values. Ang pre-stressing force daw, 600. So, negative 600. Gawin nating Newton para maging megapascal mamaya. Over area. The area is 2.3 times 10 to the 6. Plus, yung MP natin ay P times E. So, bali 600. Gawin nating Newton. Tapos, yung E natin ay 80 mm. Okay? Tapos, yung C bottom natin, ito. 520 minus 175 over I. So, we are given the moment of inertia naman, no? Ito, 50 times 10 to the 8. Okay? So, MC over I. So, that's it. Let's compute. Over 2.3 times 10 to the 6 plus 600 Newton times 80. So, moment na yan. Tapos C, MC over I minus 175 over I. Okay, so that's gonna give us 3.05, no? 3.05 megapascal. Tapos nag-positive. So ibig sabihin this is tension. So positive 3.05 megapascals. So that is our stress at the bottom of the end of the beam. Okay, again, the positive sign indicates tension. Okay, so for number 1, the answer is letter A. Okay? Next, determine the stress at the top at midspan considering service loads and pre-stress force. So, nasaan daw? Sa top, tapos sa midspan. So, sa midspan tayo. So, ano ba itsura ng cross-section sa midspan? So, hindi na ganito. Kasi sabi dito sa midspan, yung stress na, I mean, yung tendon natin, nasa 280 mm below NA na. So, number 2. So, yung tendon natin nandito na sa bottom. And this is actually 280. Ay, 280. So, sa pinapahanap na stress ay at the top of the midspan. At the top at the midspan. So, bali nandito. Pinapahanap yung stress dito. Okay? Pero bago yun, ano-ano ba ang mga stresses acting at the midspan? So, kapag nag-method of section tayo dun sa beam, kasi di ba yung beam natin ganito eh. Ito yan eh. Okay? Tapos meron tayong load. Di ba may load dito? So, yung binigay na load, actually dalawa. Superimposed dead load. No? So, ibig sabihin ng superimpose ay wala pang self-weight. No? Ipinatong lang na dead load dun sa structure. So, 16. So, 16 kilonewton per meter. Okay, so idadagdag natin syempre yung self-weight. Ang self-weight na binigay, dahil binigyan tayo ng unit weight ng concrete, so kailangan lang ma-convert natin ito sa kilonewton per meter. So para ma-convert yan sa kilonewton per meter, kasi kilonewton per meter cube yan eh, di ba? You will need to multiply the cross-sectional area. Okay? Para maging kilonewton per meter cube. So i-multiply lang natin to. Alright? So 24 times area. Yung area na binigay naka millimeter squared eh, no? So para maging meter squared ito, 2.3 times 10 to the 6 millimeter squared. Para maging meter squared, di ba sa 1 meter merong 1,000 mm. So i-square lang natin. So pagka ginawa mo yan, magka-cancel lang to dito.
Kaya may titira, this becomes 2.3 meters squared. Okay, so it's actually 2.3 square meters. So 2.3. Okay, so this becomes 71.2. 71.2 kilonewton per meter. So, yun yung magiging total load natin. Tapos, dahil nasa midspan tayo, so bali, ito yung midspan natin, kunwari, no? Ito yung section na to. Yun yung midspan. Okay, so once again, kapag nag-method of section tayo dyan, palakihin ko na lang ng konti. Ayan. Okay, so ang itsura ng tendon natin, dito sa, kung ito yung neutral axis natin, dito daw sa end, nasa top siya. So sa bottom, sa midspan, nasa bottom. So parang ganito yung itsura ng tendon niyan. Naka-taper. So, minsan ginagawa talaga yan. Tinitaper yung tendon. Hindi lang siya straight na nasa bottom or nasa top. Okay? So, with that, ito, no, yung pre-stressing force na magagaling dito, PI, ay ika-counteract nito sa neutral axis and then itong moment na to. Okay? Na maliban dyan sa pre-stressing moment and axial force, ano pa yung mag-a-act na moment? So dahil meron tayo ditong uniform load, once again, sa midspan, meron tayong moment due to the loads. Okay, at ang moment na ipoproduce ng loads, kapag ka simply supported beam, once again, it's going to be a positive moment. Dahil nga, ang moment diagram nito, ganito ang itsura. Pag ganyan, di ba? Pag ganyan. Ito yung moment diagram niya. So yung moment diagram actually dito alam na dapat natin kung ano yung uniform ano yung moment diyan. That is WL squared over 8, di ba? And this produce a positive bending. So that's why kapag positive bending nasa top yung compression. Kapag positive bending, ganyan naka-smile. Kaya nasa top yung compression, nasa bottom yung tension. So para ma-produce na nasa top yung compression, nasa bottom yung tension, ang dapat na moment nitong couple na to, pag ganito ang itsura. Okay? So, pag ganyan dapat. Kaya ganito yung direction nito. Okay? So, anyway, so ngayon, to calculate the stress at the top, so hinahanap natin yung stress dito sa top, bali dito. Okay? So, ano na yung stress dyan? So, we will just apply yung, ano ulit, combined axial and bending na formula. So, stress at the top, at the mid, would be equal to, so negative Pi over A, and then yung effect ng MP ay tension, kaya plus MP C sa top over I. Okay? And then yung effect ng load, moment due to load ay compression, kaya negative. Negative ML C sa top over I. So ganyan. That's going to be our stress. So lagyan lang natin ang values. Negative P, which is 600. Gawin ulit nating Newton. Area is 2.3 times 10 to the 6 plus MP. So 600. Gawin nating Newton. MC. I mean, yung E natin dito, ito ha. No? E natin dito, ayan. Okay, so that's gonna give us 280. Okay, so C sa top. So ano yung C sa top? So dahil ito yung neutral axis, yung C at ito yung ina-analyze sa fibers, yung C natin ito, 175 over I. So yung I na given ay 50 times 10 to the 8. Okay, and then lastly yung moment due to the load. So yung moment due to the load, sabi ko nga, dahil simply supported beam lang naman, ito yun, WL squared over 8. Yung L natin sa problem na to ay 10 ha. 10. WL squared over 8. Tapos yung W natin, ito.
71.2. So, 71.2 WL squared over 8. Tapos gawin natin Newton millimeter kasi kilonewton meter ito pagka kinompute mo. Na kilonewton per meter to, tapos naka-meter to. So, para maging Newton mm, which will be our because our target units of stress is megapascal para Newton mm lang siya. Kaya i-convert mo dapat sa Newton mm. So, MC sa top, yung C sa top is 175 again over I. So, ganyan. Okay? And then from there, we can compute the stress at top at the midspan. So, that's gonna give us, balik na ako dito. Ito. Negative, positive, pero dapat yung ano natin 280 and then this is 175 MC over I positive tapos negative na 71.2 times 10 squared over 8 times 175 over 50 times 10 to the 8. So that's gonna give us 5.62, no? 5.62 megapascal. So let me just double check. Okay, tama naman to. The 71. May nakalimutan ako. Ayun, hindi ko na ilagay yung times 10 to the 6. Ayan yung sinasabi ko, no? No, times 10 to the 6. Ayan. So, magiging negative 25.53. So, negative 25.53 megapascals. So, that is the stress. Okay, so once again, the negative sign here indicates that this is in compression. Okay, so that's why our answer here should be letter A. Okay? And then lastly, determine the maximum pre-stressing force in kilonewton so that there is no tension at the midspan. So, ano naman daw yung maximum pre-stressing force para walang tension sa midspan? So, saan ba pwedeng ma-produce yung tension? Di ba? Ito na naman. Kapag simply supported beam, isipin mo muna, walang tendons, di ba? So, dahil positive nga yung mapuproduce na bending sa midspan, sa ilalim yung tension. Ayan, no? Sa ilalim yung tension. Kaya i-analyze natin ngayon, dapat yung stress sa bottom maging zero. Okay, so for number 3, ang analysis natin is dapat yung stress sa bottom ay maging zero. Okay, so kasi potentially mangyayari yung merong tension kapag sa bottom. Okay, so ano daw bali pinapa-recompute yung pre-stressing force. Ano yung kailangan na pre-stressing force? So bali hinahanap natin ngayon itong P, na yung PI na yan, pinapahanap. Okay? So bali ang analysis natin ngayon ganito, ito yan. No? So copyin ko na lang to. Ayan. And then this is 71.2. Okay, 71.2 kilonewton per meter. So, pero yung i-analyze natin, hindi na ito. Hindi na yan. Dito na. Yan. Diyan na tayo sa bottom. Okay, so ano naman yung mga stresses dyan sa bottom? Yung dahil sa PI, negative kasi compression.
Tapos dahil sa MP, compression ulit, C bottom over I. Tapos dahil sa loads, ML ay positive kasi tension. So ML C bottom over I. So ganyan lang. Tapos dapat zero yan. So lagay natin 0 is equal to negative PI over A. Siguro i-pattern na lang natin sa solution natin kanina. So para ito, parang isipin na kagad natin na kilonewton siya. So multiply na kagad natin ng 1,000 over A, which is 2.3 times 10 to the 6. Tapos yung MP ay PI ulit times 1,000 para maging Newton. Tapos yung E natin dito is once again 280. Tapos yung C natin sa bottom, sa midspan, ito. Bali ito. Yan. Kasi ito C sa top to eh. 'Di ba? So ano yan? That is 520 minus 175 over I. So yung I na given is 50 times 10 to the 8. And then plus ML, so yung ML moment due to loads, that is ito pa rin. Bali ito pa rin yan. Ito pa rin. So 71.2 10 squared over 8. Gawin natin Newton, millimeter. Okay, tapos yung C natin is 520 minus 175 over 50 times 10 to the 8. So from there, we should be able to calculate for PI. So 0 equals negative PI. So lagyan ko na X, no? O di kaya pwedeng dito na lang. Ayan, dito na lang ako magta-type. So negative X. No? So tapos this is also X. Kaya lang dapat ito ay negative. Okay, so we have, this is going to be 520 minus 175. And then this is going to be plus. And then wala tayong babaguhin dito, I believe, except dito pala sa C. Yung C kasi dapat 520 minus 175. Ayan. Tapos lahat ng yan dapat equal sa 0. Yun. Okay, so solving for X. That's gonna give us 3,108.61. No? So double check lang natin. PI 1,000, 2.3 times 10 to the 6. This is 1,000, 280. 520 minus 175. And then this is 50. So this is 71.2. 10 squared over 8. That's our W. Times 10 to the 6 times 520 minus 175 over I. Okay, so yan. So that's 318. No, 3,108.6. Okay? So that is the required pre-stressing force so that there will be no tension in the bottom part of the beam. Okay? So dito, siguro closest answer na lang, our answer would be letter D. Okay? And that's how we solve this problem.